Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na kaya na lang napasahin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapapasa sa kanila. Secretary John Vic Remulla will now make a statement. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay tungkol kay Vitaly Zodorovetsky. Noong 26 ng Marso 2025, dumating siya bilang turista sa mula Densapar via Cebu Pacific Flight 5J280. Noong 2 ng Abril, ay inisyohan ng Mission Order number 2025 against Vitaly Zodorovetsky, DOB, March 8, 1992, date of birth. Galing sa Bureau of Immigration Main Office. Ang mission order po ay nakalagay na recommended noong 2 ng Abril na may sinasabi na ang sinasabing si Vitaly ay may nag-file ng police blotter sa PNP Southern Police District ng isang security guard na doon nakabase sa BGC Taguig. Sa parehong araw ng alas 4:30 4:35, ang Bureau po ay nakapag-coordinate sa CIDG para kunin si Vitaly in custody. Pagdating ng CIDG main office, kasama si Vitaly, dinala siya sa BI Intelligence Office para mag-conduct ng proper booking procedure and capturing of his mugshot. Pagkatapos nun, yung mga BI agents ay in-escort si Vitaly papunta sa Bureau of Immigration Warden's Facility para sa temporary safekeeping. Habang ando doon, ay kinundak ng inquest proceedings against him. Noong 3 ng Abril, ang BI Legal Division ay nag-conduct ng inquest proceedings laban kay Vitaly. Habang inquest, si Vitaly kasamang kanyang abogado ay umamin sa acts of harassment and disrupting public peace and safety. Sa parang araw, ang BI Legal Division ay hinatulan si Vitaly as an undesirable alien. Ayon sa police blotter na pinalaga sa Fort Bonifacio Substation 1 noong Abril 1, security guard mapa stated na noong 31 ng Marso, Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, in Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso, tinakot at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina, nagnakaw ng ilang bagay katulad ng sombrero ng isang gwardiya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y hinambalos sa isang kalye. Meron pa mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata ito na minamura. Meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at tumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napakadelikado. Okay, ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang batas. Ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po, may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Pinapakita namin dito ngayon ng isang video na pinapakita kung ano ang ginawa ni Vitaly dito sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, isasabi ko rin na yung 5 acts na chinarge siya ay ipapile sa
Taguig, di ba? Sa Taguig? Substation? Yung tama. At habang doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas sinasabi ko, ay doon muna siya nananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay naghihintay ng paglipis sa kanya rito. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga bayuhan, nakala na lang, kaya na lang napasahin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo, na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Okay. We can play the video now. Thank you. Respecting of the laws is a fundamental part of being responsible citizen. Recently, a Russian blogger made headlines after his actions raised concerns among the public. Vitaly Zhirevetsky, 33 years old, was taken into custody by the Bureau of Immigration following viral videos showing interactions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City. Authorities in coordination with the PNP and CIDG acted swiftly to address the matter, reinforcing the government's commitment to public safety and community well-being. While the Philippines remains a welcoming country, immigration officials emphasize that all visitors are expected to observe and respect local customs and laws. Zhirevetsky is now undergoing legal proceedings, with deportation measures being considered. This serves as a reminder that responsible conduct is essential, wherever you are in the world. Oh God, bro. 15 cents a fucking espresso. Have you seen the other side? Fake media, fake news. Fake news. Fake. I'm the new general in town, motherfuckers. They got it. They say keep it speed run, jail time. Ayan, nakita niyo ang mga ilan sa mga ehemplo ng pangkadalo na ginagawa ni Vitaly. Si Vitaly, habang nasa likod ko, ay bulong pa na sinasabi niya ay fake news daw Because ito. you're gonna come and ask you liberals, fuck. Yeah. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Try to be nicer. I'm gonna fucking rob you if you keep walking away. I wanna give you money. No, okay. Okay, because you're gonna come and ask you liberals, fuck. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Try to be nicer. You. Hey, something. Yes. Hello. What are you gonna do? Hello. 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 Papa. Paparazzi. You are best in squad. Paparazzi. 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 You are my queen. Mother, I'm gonna fucking rob you. So nakita nyo, bali ni Vitaly na pinakita sa ating mga kapwa Pilipino. Gusto rin po na isa na wala pong pang-aapi na gagawin sa kanya. Ilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration.
idadaan po sa tamang proseso at pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. In other words, no special treatment. Lahat ng kanyang kaso ay personal kung sisiguraduhin na may tapos at ang hustisya ay mabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nakaupo ko rito, ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang ating pinapakita. Siguro hindi na ako para maglitis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa mga madabasa sa kanya at bahala na siya paliwanag sa mga news kung ano talaga ang pinagagawa niya. Kaya pakita na natin na dito sa Pilipinas may due process at kung sino ka man, naliwan ka man, nandito ka bilang bisita, kaya ang paggalangin ang batas ng Pilipinas. Baka may katanungan po. Let me call on first Mr. Alan from GMA DZBB. And may I remind our media practitioners here that only 2 questions each so that we can give everybody a chance to ask. Thank you. Secretary Alan Gatos po from GMA DZBB. Pwede po bang pakiulit kung ano-ano lahat yung mga kaso na isasampa po laban dito sa Russian blogger matapos po siyang maaresto at mamaya na lang pala. Marami siyang, basahin niyo yung staff report. Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab the security guard, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, blocking other security guards, and blocking a permit without a permit in BGC. Maliban pa doon, meron siyang harassment ng mga isa nakita niyo, magandang babae. Meron pa isang resort sa Boracay na habang nagtuturo ng windsurfing ang isang instructor ay pinagkawanan niya at pinagmumura niya pagkatapos para lang ipahiya sa sariling bayan. Ayun ang ilan sa 5 na mga charges na ipapail natin sa kanya. It seems, Secretary, na yung mga video na pinakita ay ginagamit niya para dun sa kanyang blog at para for content. May papalaho ba kayo sa iba pang mga dayuhan na ganito yung mga ginagamit na katatawanan yung mga Pilipino para sa kanilang content at pagkakitaan? Kaya nga ando dito tayo ngayon para isang babala sa lahat. Hindi lang Pilipino, hindi lang dayuhan. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitaly ay mag-vlog siya ng kapastusan, mag-vlog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babala po sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin. Huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag ng pasasilo ng mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Next would be Mr. Val from PZRH. Secretary Val Gonzales po DZRH. Paano ho yung magiging proseso bago po siya maipa-deport? Kasi usually, ang ginagawa lamang ho previously, not on the same case, pero pagka meron ho mga dayuhan na undesirable, ang ginagawa lang ho, pinalalabas na ho siya ng bansa. Meron pa nga yatang iba, ang gobyerno na ho yung nagbibigay pa ng pamasahe para sa proseso ng deportation niya. By this time, paano po yung mangyayari? May kaso siya rito, tatapusin po lahat yun. Then, follow-up question, how long will this take po? Hindi ko malalaman yan. Pero tatapusin namin siya. Under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien and a flight risk. So, para lang matapos na. Para na may ehemplo tayo sa mga ating mga kababayan. Pakita naman natin na mga naigang batas laban sa mga dayuhan dito. Napakita natin na mga katulad tao na katulad ng Vitaly, hindi kailangan pagbayaran ang ginagawa nila dito. Kasi siguraduhin ko, natatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya mabideport. Dito lang siya sa Pilipinas. Okay. Then my next question. May babala na ho kayong sinabi ho kanina tungkol dun sa mga foreign vloggers. Ito rin ho ba yung magiging panuntunan na dun sa mga local vloggers na dahil ho dun sa content nila, medyo sumusobra na rin ho sila, mga local vloggers, sumusobra na rin ho, inihahatid na sa
sa kahihiyan ho yung ibang mga tao na nilalagay nila sa kanilang Well, marami ng kaso katulad si Professor Shelo ay nag-file na laban sa mga vloggers na ang content nila ay slanderous. Ayun ay bagay na sa ibang bagay, sa ibang panahon natin pag-uusapan. Pero babala na rito, people have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media, ay may kakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng kaparandaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Before we give our next question, may I just remind Mr. Vitali to respect the Secretary while he is speaking and not say anything or gesture anything that is out of the ordinary. Thank you so much. So may we call on Mr. Rambo from DZXL. Rambo na Vice Secretary. Napapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong tuloy nito, iba yung ugali. Na-background check niyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip, meron ba itong isang kinaaniban, may binabanggit siya kanina, Secretary, paparazzi, meron ba siyang ginagayahan? O ano bang motive? Kasi parang kakaiba yung ugali, pagkakaugali, Secretary. Ito na lang habang sa likod ako, minumura ako, di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay personal ng grata na siya sa mga kalokohan na gato rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon, nakita niyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, naharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron pa siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga, yung nagtuturo ng surfboard. Tinumura niya. Hindi pwede gano'n. Tama na yan. Huwag dito sa Pilipinas. So sa tingin niyo, for the sake of content lang talaga, maiba yung content niya. Dahil yung iba, mayroong content na pagkain, yung iba, iba-ibang klase. Sa niya, kakaiba eh. Talagang pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong nito. Pero ang tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya pagkakupal niya para magkakitaan. Thank you very much. Now we go on to Jessie of ABS-CBN News. Thank you. Good morning, sir. I just to start from ABS-CBN News. I may ask if Mr. Vitali is allowed to speak. No, not today. Only in the formal inquest. Alright. Okay. But dun po sa video niya, hindi lang siya yung nandun, may mga kasama pa siya. I think the cameraman is a Filipino. Hahanapin pa namin yan. Yeah, what's the plan of development for that? Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. At pati siya, natingin ko ay Pilipino naman, ay kasama dito sa charge. Dahil enabling siya eh. In the commission of a crime. So hahanapin pa namin. Mm-hmm. So next, Secretary, siguro kanina nabanggit niyo na yung babala, warning, paalala, reminder sa mga vloggers. Meron mo ba kayong plano to at least suggest to our lawmakers na gumawa ng specific law na magta-tighten or magiging more strict when it comes to these vloggers, foreign or local vloggers? Dapat yan ang cyber libel crime natin ay modified pa. Nasuggest namin sa mga lawmakers to na susunod na kongreso kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. Dapat to kumpletong at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Okay. Let us now go to Can Conor of TV5. Sorry if I mispronounced your name wrong, dear. Sorry, Karen Cater po, TV5. Doon po muna kay Vitali. Meron po ba siyang history na parang, kumbaga pang ilang bansa na po ba na ginagawa itong mga ganitong content? Eh bakit po kaya na-tolerate na ulit-ulit? Or tinarget niya ba talaga yung Philippines? Ang balita namin meron, pero hindi pa namin nakita yung buong archive niya. Pero ang balita namin meron, pero hindi pa confirmed yun. Pero dito, nakuha ko yung complaint ng alas 10 ng umaga. By 1 p.m. yata, or saan yan? In 3 hours, nahuli kagad siya ni General Torre ng CIDG. At
nahuli siya sa Conrad Hotel. Doon nakatira sa napakamahal na hotel. Kung saan magkano siguro mga 15,000, 20,000 a night ang bayad niya. So lahat yan, paano mo babayaran yan? Di ba? Kung di mo pinagkakitaan ang kahihiyan ng Pilipino. Ayun ang pinakamasakit yan. Doon naman, Going back kay Vitali, if ever sir, yung binanggit yung 5 cases niya, paano po pag nakapinayagan siya mag-bail, paano po natin i-monitor yung kanyang activities? Sa ngayon, under restricted custody siya ng Bureau of Immigration. So, under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restricted custody ng Bureau of Immigration. So, habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. So kahit legally, pwede siyang mag-bail, nasa custody siya Yes, dahil. may batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold ng kahit sinong undesirable alien. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Adi Circulado, he's having the time of his life. I wonder if this is how we are in the minds of other countries, not being taken seriously. Look how unaffected he is. Pahayag naman ni Nanette Las, there is no remorse. For him, our government is nothing but a circus. This government is a joke. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Sig Aya Castillo, clearly he's mocking the government of Philippines, even foreigners, tinatawanan na ang gobyerno natin. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.